Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Pinasama nila ang confidential fund, pinasama nila ang Vice President Sara Duterte. Iyan po ang Tatak Martin. Sino po pinuno ng HOR? Si Martin Romualdez. Kinwestiyon lang ni Franz Castro, tinanggalan ng confidential fund si Sara Duterte. Ngayon, natutuklasan natin. Hearing kahapon. Yung mga katotohanan na sinasabi ni Sara Duterte. Ano yung sinasabi ni Sara Duterte? Si Manuel mismo. Recruiter. Ayon kay Senator Bato. Kaya tanggalan natin yan. Kasi tanggalan natin ang confidential fund ni Sara Duterte. Kasi ang hinahabol niya, yung mga recruiter ng mga senior students. Pag tinanggal mo yan, siyempre, mahihirapan. Pero magtatrabaho pa rin ang, yan po ang Tatak Martin. Di ba? O, nakikita po natin ngayon, napaka-contrast po. Yung isa, trabaho ng trabaho, si VP Sara, tinatanggalan ng pondo, pinasasama. Hanggang ngayon, wala na patunayan na paglabag si Sara Duterte. Anong gusto pa ang palabasin? Patunayan niya na wala siya nilalabag. Yan po ang Tatak Martin. Ikaw na inaakusahan, ikaw pa magpapatunay na wala kang kasalanan. Diyan po nagsimula yan sa confidential fund. Nung bumuelta yung mga Duterte, titindig ako, tatayo ako. Willing silang ipagtanggol. Ang pinakamakapangyarihan ngayon, ang mga congressman. Iyan po, real talk po. Tatak ni Martin. Nagsabi kayo, 1.8, tinatanong ng SMNI, 1.8 ba ang ginastos ni Martin? Agad-agad, meron na kagad investigasyon. Yan ang Tatak Martin. Wag na wag kayong kakantiin ng House of Representatives. Iimbestigahan kagad kayo. Mas mabilis pa kay Tulfo. Okay na ba? Bakit po iniimbestigahan yung SMNI? Ha? Huwag po natin kakalimutan. Malapit na malapit po. Diyan po lumalabas si Pangulong Duterte sa SMNI. One shot. Investigasyon. Tatanggalan para sa prangkisa agad. No? Nagtatanong lang pala si Ka Eric. Sabi ni Ka Eric, nagtatanong lang ako. Pero natatak na yan sa mga yung tanong ni Ka Eric, na totoo ba na 1.8 billion ang travel? Natatak na yan sa mga Pilipino eh. Totoo kaya yan? O, kita mo naman ha, 1.8 billion ang pinag-uusapan. Nasingit pa rin ni Jaime. At di ba, papaalala ko lang sa iyo, Jaime Maria. Hindi ba kinasuhan na yan? Yung 125 na yan? Oh, may kaso na yan ha. Sinabi na ba ng korte? Sa korte na yan. Oo naman, no? Niloloko mo kami. Ang cute-cute mo naman. Hindi na po ubra yung ganyan. Tatak yan, tatak ni Martin yan. Tatak ng kapalpakan. Tignan po ninyo, lahat po ng dumaan, lahat ng minadali. Ano pa po yung dumaan dyan na minadali? Sa House of Representatives, Maharlika Fund. Oh, dumaan na, batas na. Oh, bakit ni-review pa rin ang Maharlika Fund? Bakit kaya hindi pa rin napatupad yung Maharlika Fund? Dumaan na sa kanila yan. Tatak Martin yan. Lahat po na nagaganap ngayon, nakaguluhan sa atin. Pinag-uusapan po, panay paano pababagsakin. Panay paano pababagsakin ang Duterte. Wala po ba tayong ibang problema mga kapatid? Magpapasko po. Ang tanong ko lang mga congressman, wala kayong nakikitang problema natin? Yung mga may silbi namang senador, nag-aabang lang po sa Congress. Inaabangan lang po, ano bang topic na sa House of Representatives? Baka nahuhuli ako. Sabi ni Rizon Tiberos, aba, sisikat na naman si Martin ito. Meron silang investigasyon sa ICC, meron silang resolution sa ICC. Hindi ako papadaig. O sunod-sunuran. Sunod-sunuran lang po. Dineklara po ni Martin yan. Yan po ang Tatak Martin. Inunahan niya yung Senado. Susunod sa amin yung Senado, sabi ni Martin sa isang interview niya. Pag tinanggalan namin ng confidential fund si Sara Duterte, susunod ang Senado. Sumunod po ba? Opo, sumunod po. Tatak Martin. Susunod lahat dapat. Pero ano yung sinusunod natin? Lahat. Puta, sinabi lang nila na merong ICC resolution. Buong-buo na, hindi tayo makikipagtulungan,
Ang dami pong pronouncement. Maghanap lang po kayo. Ang daming pronouncement ni Pangulong Marcos. Pero dahil po, nagsalita ang pinakamakapangyarihang House of Representatives. Aba, pag-aaralan na natin yan. Tatak Martin. Medyo tayo, kahit ako presidente. Teka muna. Pag-aralan muna natin. Mahirap na. Bakit kaya? Ano kaya meron si Martin? Lahat napapasunod niya. Senado, pati mga dilawan at kakamping, sumusunod na kay Martin. Antindi. Power, power. Hindi na, walang Tatak Marcos, Tatak Martin ngayon. Hindi po Tatak Marcos, wala po yan. Nagsabi ba si Pangulong Marcos na papasukin yung ICC? Hindi. Pero anong pinag-uusapan natin? Yung sinasabi sa House of Representatives. Basta tungkol sa Duterte, yan ba, House of Representatives, pasok ng ICC. Sino po ba punteriya ng ICC? May iba pa po bang tao? Wala na. Duterte. Sino po ba ang confidential fund? May iba pa po bang taong involved dyan? Si Sara Duterte lang. Duterte lang po nakapokus ngayon. Yan po ang kaawa-awang kalagayan ng Pilipinas. Wala tayong ibang problema. Wala tayong ibang problema sa Pilipinas na dapat pagtuunan ng pansin. SMNI, ICC, Confidential Fund. Yan po ang importante dahil lahat yan may kanalaman sa mga Duterte. Di ba? Lahat ng may kanalaman sa Duterte. Ginagawa nila lahat ng paraan, mga kaibigan, no, para makabawis sa Duterte. Ano? Grabe yung mga makabayan black talaga. Ano? Ewan ko ba kay speaker, mga kaibigan, kung ano pinaggagawa nito. Kung kanino kumakampi. Ano? Yan po ang unahin natin. Bakit? Mataas ba presyo ng bilihin? Wala naman kami nababalitaan. Ha? Ang binabalita ng media lahat, kasamaan ng Duterte, masasamang tao, demonyo. Kaawa-awang Pilipinas. Pero ramdam ng mga tao yan. Hindi nyo malilin lang ang mga tao. Kahit na anong spin ninyo. No? O yan, ang pinag-uusapan. Paano nyo papapasukin ng ICC? Nagsalita na DOJ, nagsalita na si Minandros, Orgen. Wala pa rin yan, tuloy pa rin. Basta tayo, meron tayong sarili rito sa House of Representatives. Wala tayong anong soldier sa atin. Iba ang House of Representatives. Tayong pinakamataas sa lahat ng mas mataas. Mas mataas pa tayo sa earth. Nararamdaman ng taong bayan yung ginagawa ninyo. Wala ang pinag-uusapan ngayon, paano mapapababa presyo. Wala po yan. Duterte, paano papasok ang ICC, paano tatanggalan ng confidential fund, paano tatanggalin yung SMNI, paano lahat, tungkol sa lahat ng Duterte. Yan po. Mataas pa sa earth. Hindi na lang po mga pinakamataas dito. Wala na kaming pakialam, dehin bukiki kayo pagtatanggol namin ng mga Duterte. Kung December 4, matutuloy po yung December 4, magkita-kita po tayo sa earth. Pakita po natin na may sumusuporta sa mga Duterte. Tama. Ano ba yung December 4? Hindi ko alam kung ano mangyayari sa December 4 eh. Hindi po, no? Yan. Panay palpak naman. Tatak ng kapalpakan, tatak ng kaipalan. Yan po yan po ang kumukulob po sa Pilipinas ngayon. Nag-iisip na ako ngayon dahil talagang hindi ko masitmura yung pagpapanggap ng ilan dyan mga congressman. Dumulog sa Korte Suprema para madeklara itong illegal, itong concurrent resolution number 10. Kasi yan pa rin ang legal na basihan. Now, ang mangyayari naman dyan, kung tayo ay papanigan ng Korte Suprema, wala na tayong magagawa sa nakalipas. It will have to be henceforth prospective application. Pero dapat matigil na ito dahil kailangan naman na masunod din yung mandato sa saligang batas na ang Kongreso hindi exempt sa jurisdiction ng COA. At meron ding pananagutan miski sila po ay tinatawag nating holders of the purse. Hindi po sense of entitlement yan. Ang palibasa sa silang gumagawa ng budget, exempt sila sa pananagutan. Hindi po pwede na ako, napabayad ako ng ang daming pera nung ako'y nasa Malacanang dahil hindi pumirma yung mga pinakain ko ng kape, hindi pumirma ng aking pinakain na lunch. Bayad ako sa pagkain alone, 220,000. Bakit pagdating sa Kongreso walang ganun? Napakahigpit po sa executive. Napakahigpit sa UP. Lahat ng aming pinapakain doon, lahat na nag-a-attend na merong pagkain dapat pipirma. Otherwise, walang liquidation at pwedeng managot. Pero pagdating sa Kongreso, wala. Certification lang ang kinakailangan. Pwede ba naman yun na lahat ng branches of government nagkakaroon ng liquidation pero Kongreso dahil silang gumagawa ng budget exempt? Well, ang sabi po nga, dito naman, this is where I differ with Senator Lacson. No? Sabi niya, because of fiscal autonomy. At saka yung katotohanan na hindi lang naman talaga paggawa ng batas ang trabaho ng Kongreso. Yung pamimigay ng medical assistance, paano mo account yan?
Pero meron po yan kasi ako mismo, nung spokes ako sa Malacanang, meron din po akong medical assistance. Pero lahat po yan liquidated. Dahil yung mga tumatanggap ng medical assistance, pumipirma. At saka karamihan po ng medical assistance na binibigay ng Malacanang kasi, talaga, iba po talaga ang standards ng executive sa legislative, ay sa pamamagitan ng guarantee letters na galing nasa Department of Health. So hindi na talaga cash na binibigay. Wala po kaming entitlement na cash na pinamimigay doon sa Malacanang. Wala pong experience yan. Dahil ako naman as spokes, wala akong confidential fund. Pero kaya po, mayroong system of accountability kasi lahat through guarantee letters. Binigyan ako ng budget ng DOH at yan yung pinamimigay ko. Unfortunately kasi, ako lang malalapitan sa Malacanang eh. Opisina ko lang yung bukas sa publiko eh. Lahat talaga heightened security. Nakikipag-away pa ako sa PSG dahil pag hindi nakapasok yung mga humihingi ng tulong. No? Sabi ko, buksan nyo yan. I am the spokes. So ako ang muka. So sa akin sila pumupunta. Hindi po pwedeng hindi nila ako marating. Pero kami po noon, talagang pag medical assistance, guarantee letter. Kapag funeral benefit, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.